So mga par, sa naging live nga po ng pambato natin sa Super Bantamweight Division na si Carl Hamis Martin, natanong po siya mga idol ng isang boxing fan kung willing pa ba nito labanan ng kanyang kababayan na si General Casimero, kung saan direktang sinabi ni Wonderboy mga idol na dati pa daw nito hiniling yung laban kay Cuadro Alas pero hindi naman daw nangyari. Ayaw daw o takot si Casimero lumaban sa kanya, kaya hayaan na lang daw nito mga idol si Cuadro Alas sa ngayon. Wala pang sagot si Casimero dito mga idol sa mga sinabi na to ni Wonderboy. Kung talagang umayaw ba talaga ito sa laban ng hinamon siya? Sa tingin nyo ba mga idol, umayaw ba talaga si Alas kay Martin? Bagamat masasabi natin mga idol na ang bakbakan sa pagitan ni Martin at Casimero ay isa na sa mga gusto natin makita. Bukod sa history fight ito mga idol, kapag dito ganapin ang laban sa Pinas, talagang umaatik kabong bakbakan na mangyayari dito. Pareho kasi palaban ng dalawang fighter, sanay din sila sa basagan ng muka sa bakbakan. Hindi susuko kapag hindi tulog sa ibabaw ng boxing ring. Samantala kakatapos lang nga po mga idol ng laban ng WBO welterweight champion Brian Norman Jr. kung saan nakuha nito ang panalo via round 3 knockout. At personal nga mga idol dinayo ng WBO number 1 contender na si Jin Sasaki si Brian Norman Jr. sa kanyang laban. At formal niya ito hinamon mga idol. Nagdala pa talaga na maikling speech ang Hapon para hamunin ng kampiyon sa bakbakan. Well, para sa atin mga idol, kung sa iba sasabihin nila na match talaga ang bakbakan ni Sasaki at Norman Jr. Pero sa atin mga idol, tiyanta natin magwawalis lamang ng sahig si Norman kapag nakalaban ito ang Hapones. Base ito mga idol sa pinakita ni Jin Sasaki sa kanyang huling laban sa Japan kontra sa hindi naman gaano kakilala na kalaban kung saan talagang nabugbog siya dito mga idol. Magaling sa magaling naman ng Hapon pero hindi natin nakikita mga idol na kaya nito tibagin ng WBO champion. Pero karapatan naman ni Jin Sasaki mga idol na makalaban itong si Norman dahil top rated naman siya ng WBO title. Sakali mangyari ang laban nila mga boss, malamang gagastos ng $1 million ang promoter ng laban, lalo na kapag sa Japan gaganapin ng bakbakan dahil may pagka-choosy po itong si Norman pagdating sa purse money. Tumanggi nga ito sa offer na $1.5 million para sa laban nito kay Jeron Anis. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ni Thurman sa podcast ni Sean Porter, sinabi nito mga idol, bakit sobrang hirap na tanggapin ang kanyang unang kabiguan sa naging laban nito kay Manny Pacquiao, kung saan hanggang sa ngayon daw mga idol, naalala pa rin daw nito ang bugbog na ginawa ng Pinoy legend sa kanya, na dapat na mga idol hindi nangyari ang ganitong bagay. Sakaling healthy lang daw si Thurman, hindi pa daw kasi naghilom ang injury nito mga idol sa kanyang kamay noong lumaban nito kay Pacman, kaya hindi nito na ipakita ang 100% nito na kondisyon sa bakbakan. Pero gayon pa man daw mga idol, walang excuses si Thurman. Sinasabi niya lang daw ito mga idol dahil sana naging iba ang resulta ng laban. Kung nasa kondisyon lang daw ito sa araw ng laban, well ito talaga palagi sinasabi mga idol ng mga boxer na merong injury pagkatapos matalo. Isa na mga idol kinancel o di kaya pinuspone ang laban kung wala ka pa sa kondisyon. Wala naman ibang sisisihin mga idol kung bakit natalo ka, kundi ang sarili mo mismo. Alam mo na hindi ka healthy lumaban pero tinuloy mo pa rin, kaya minsan nagmumukhang excuses talaga ang ganitong kwento.